Hihinga ng paliwanag ng Commission on Elections si Senador Chis Escudero kaugnay sa campaign donation sa kanya ni Lawrence Lubiano, ang may-ari ng isa sa mga kumpanyang nakakuha ng pinakamaraming flood control project sa bansa. Kaugnay niya, iba pang issue, mapanahin po natin Comelec Chairman George Garcia. Magandang umaga po, Chairman. Magandang umaga po, Igan. Sa mga kababayan natin, magandang umaga rin po sa inyong lahat. Kailan po harap sa inyo si Senador Chis Escudero? Sa October 13 po, Igan, maaaring siya personal o kaya naman pwede siya magpadala ng kanyang abogado. Opo. Katulad din nung nangyari nung pina-appear natin o inimbitahan si Mr. Lubiano, ang pinadala po niya ay ang kanyang abogado lamang. At anong kailangan niyang ikangay depensa na wala siyang paglabag dito sa Omnibus Election Code? More or less po kailangan tayo, ay nag-expect tayo na makapagsumite ng kahit na isang affidavit at the same time yung mga dokumento na sadyang nagpapatunay na yung donasyon ay binigay at ito ay hindi dahil sa pagiging contractor kundi in personal capacity. Kung ano man yung mga dokumentong yan, nasa kanila na po yan, pero siyempre nasa appreciation ng Commission on Elections naman kung ito talaga ay may visa upang patunayan na hindi ito paglabag sa Section 95 ng Omnibus Election Code. Sinabi ni Lawrence Lubiano na personal niyang pera, yung 30 million pesos, Chairman. Tama po, yun po ang kanyang sinasabi, binabanggit doon sa kanyang affidavit, pero may mga hiningi pong mga dokumento pa yung ating pong investigating team upang ma-submit po niya. So titingnan po natin kapag nakapag-submit na rin po ang politiko na nakatanggap ng donasyon, pag-iisa po natin ang lahat ng yan at pagkatapos submitted na po for decision ang naturang kaso, Sir Igan. Dapat ba amyandahan yung Section 95 na yan ng Omnibus Election Code para siguradong wala ng conflict of interest yung mga kontratista? Opo, yung Section 95 na yan, Sir Igan, ay Okay. 1985 na batas. Pero hanggang sa ngayon naman, Sir Igan, epektibo yan. At sa ating palagay, masyadong malawak yan na applicable sa kahit na anong panahon. So in the meantime, tingnan muna natin kung ano magiging outcome nitong mga iniimbestigahan natin at kung ito ay magiging mabisa upang mapanagot yung talagang may sala at maipakulong kung kinakailangan. Bukod kay Senador Escudero, sino-sino pa hong malalaking politiko ang ihingan nyo ng paliwanag? Doon po sa magmula po sa presidente hanggang sa vice presidente, senador, party list, congressman and district, governors at saka vice governors. Noong 2022, Igan, 44,000 na sose kasi ang tinanggap ng Commission on Elections. Yung pong nilahad ng PCIJ, kinukonfirm natin na parehas po yung mga positions na naandon at yung Opo. amin pong iniimbestigahan. At sa kasalukuyan ay naghihintay kami ng konfirmasyon mula sa DPWH na yung mga kontratista na involved ay talagang mga nangungontrata sa pamahalaan. Lipat tayo, ito inaabangan, Bangsamoro Parliamentary Election. Yung Korte Supremo po mismo nagpaliban. Kailan ho ang bagong schedule at ano to, dagdag gastos na naman ito? Igan, sabi po ng ating kataas-taasang hukuman, hindi dapat lalampas ng March 31 ng susunod na taon ang gagawing halalan. Kung kaya nga lamang nakadepende ang aming calendar of activities at pagpifix ng unang araw talaga ng halalan sa gagawing batas ng ating pong parlamento sa Bangsamoro. Hanggat wala po silang batas ay hindi po kami makakapagawa at makakapagsakatuparan ng mga datos para kung kailan talaga gagawin ang halalan. Tama po kayo. Dahil ito'y pagpapaliban, lahat ng pagpapaliban ng halalan ay laging merong karagdagan na gastos. At yung po mga nagastos na namin ay parang baliwala, Igan. Katulad halimbawa ng mga balotang na imprenta, hindi na po Opo. yun magagamit sapagkat magbabago po, Igan, ng mga distrito ang ating pong parlamento. Magkano yung nagastos na dun? 1.2 billion po, Sir Wow. Igan, ang nagastos na po natin. Okay. Ang ugat po ng postponement ng BARMM parliamentary election, yung sitwasyon sa Sulu dahil hindi na nga sila bahagi ng BARMM. Hindi po ba ito nakita ng Comelec para hindi na umabot sa ganito sitwasyon? Una po, Igan, ito po kasi ang pagbabaliwala ng Korte Suprema ay dahil sa batas at ang hindi po Comelec ang tagagawa ng batas. Ito po ay produkto ng ating Bangsamoro Parliament. Tayo po'y tagapagpatupad lamang ng batas. Patungkol naman po sa Sulu, nagkaroon po kasi ng plebisito at sinasabi ng mga mamamayan ng Sulu na ayaw nilang sumapi dito po sa Bangsamoro. At sabi ng Korte Suprema, hindi pwedeng pilitin yung mga mamamayan kung ayaw nilang masama dyan sa Bangsamoro. So yun din po, Igan, ay doon sa dahil sa epekto nung pag-reject na yan ng mga kababayan natin sa Sulu at naging desisyon ng Korte Suprema. Maraming salamat, Comelec Chairman George Garcia. Ingat po kayo. Maraming salamat po, Igan. Mabuhay po. Una na po nagsabi si Senador Chis Escudero na bukas siya sa pagkakataong patunayan na walang nalabag na batas sa pagtanggap niya ng campaign donation noong eleksyon 2022. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube
para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.